Kagutlo ay oras o adlaw Christmas na gyud. Mao nang atong background karon naka-Christmas na siya tungod kay ang atong messages karon until the end of this month will talk about the newborn king. Next year, January, magsugod na sa atong laing series of messages. Kaya nahumanata sa atong fellowship. Karong January, sugod, doon na sa kailaing series sa atong mga mensahe. Kapag karong December, tugutan na to ang panahon that the world is celebrating Christmas of Christ with the masses. We will start looking at the hope that anchors us. Have you seen an anchor? Isa na nakakita o ka? Angkla. Katong doon ay pambog, doon na may angkla gigamit para ini donggo ninyo. Ang angkla ibutang dito, ini bira, mukadkad na sa yuta, manay mo pugong sa sakyanan na dili umod dito yun sa dunggoanan. Kung arisag ka sa barko, pag nakita mo simod sa barko, sa makaraang barko, nasa simod, naabot sa likod ang angkla. Yohanan sila ang angkla. Ang karunuban na nasa likod ng angkla. What is the use of the angkla? Muna siya mapugong sa dako kayo ng barko. Gamay lang na siya angkla, pero muna siya mapugong na dili mudagan, dili maanod ang angkla. Now, there is a hope that anchors us this morning. That is found in Isaiah chapter 9 verses 22 to 27. Let us open up our Bibles, and in this passage, the people of God are walking in darkness. That is during the time of Israelites in the Old Testament. We are meditating the Old Testament here, but we will see the anchor. Who is that anchor in the Old Testament that has been seen in the New Testament? Even if Old Testament ang atong isgutan, and yet it will focus on the center of one person throughout the Bible, from the Old to the New, that is the Lord Jesus Christ. Now in Isaiah here, this is the time where there is a threat on an Assyrian invasion. Magpasabot, doon na mo invade sa Israel. O kanang itawag sila o mga taga-Assyria. Mga magulanon in times of darkness ng mga Israelites din yung napita. And yet, kini nga context na itong basahan karon, we can see a promise. As we read the entire passage in verses 2 to 7. But let us start with verse 1 until verse 7. I will read the verse 1, the congregation will follow verse 2. Isaiah wrote in chapter 9 verses 1 to 7. In verse 1, he said, "But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond Jordan, Galilee of the nations." You have multiplied the nation. You have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his earth, you have broken as on the day of For every boot of the tramping warrior in the battle tumult, and every garment ruled in blood, will be burned as fuel for the fire. For it was now restored, it was established, and the Lord will be and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And altogether, on the increase of his government and of
his there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this very hour of the day. This is the first service in December in this sanctuary as we celebrated our anniversary in the first week and we went to Ambuan in the second week. And now, Lord, thank you that we can be back on our messages about your Son you have given to us. Lord, we pray that as we recall, as we imagine, as we put ourselves in the shoes of the Israelites during those times of their darkest time, may you will enlighten our hearts, our minds, looking ahead, because we have Jesus in our hearts. Lord, we pray that whatever truths, whatever biblical principles you wanted us to know, this will be practiced, O God, not only in this month, but in the coming year, 2026. All this we ask, and even, O God, for those who are joining us online, Lord, we pray for a good connection of the internet, and may they always be there from beginning to end to be blessed of your word. All this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Again, to give us a background of the passage so that you can imagine, as I pray, that you will be at the shoes of the Israelites during those times. It was the time of the Assyrian Empire that they invaded Israel. There is number 2 there. Kaya ang Assyrian Empire na nag-invade sa Israel, ikaduhanan na empire nga na-conquer sa Israel. Makita ba ninyo asa rapit ang Israel? How can pinpoint Israel? Makita ba? Bunggol, nakita ka? Asa Israel? Ang sa color? Nakabulet o? Kanang nakabulet din ha? O bread dool, ito ko kayo ng Israel. Yan ang ka-orange. Orange mang color diha? Oh. Yan ang orange, mo na siya coverage sa gitawag na itong Assyrian Empire. Sa unang panahon, magyera gani ang nasod o nasod, o niya mapildi ang usa ka nasod, under na siya sa nag-conquer. A good example is Taiwan. Taiwan is part of China. Hong Kong. Hong Kong was part of China and also with Taiwan. But when the Great Britain invaded China, nakuha sa Great Britain ang Hong Kong o ang Taiwan. Later times, na modernize, na civilize, giuli ang Hong Kong sa China. Walang Hong Kong karon is a special state of China, and yet controlled by Chinese. Taiwan, di na musugot na makontrol sila sa China. Manang declared sila independent, manang suko ang China. Manang awayo nila ang Taiwan, kay kuhaon balik sa China. The history was, Great Britain was a great nation in those years. Nag-conquer siya, even the United States, even the Germany, even Canada, Australia, and the rest of the great nations in the world has been conquered by Great Britain. Ingon anak ka conqueror sa Great Britain. Wala na 1/3 of the earth belongs to the Great Britain. Pag mo lang tanaw. Balik ka sa Israel. Ang Israel, gamay ra na nasod. Tungod kay nga ay dagko nga nasod, except ni Israel, mong invade siya. So si Assyria at that time, i-invade niya ang duol niya ng mga nasod.
apil na ang Israel. But mind you, this is the second conquerors or the second pag-conquer sa nasod sa Israel. Naapay pinakauna na nagka-record sa Biblia na nag-conquer sa Israel. Unsa man nga empire? Who knows? The first empire was Egyptian Empire. Mauna nga si Joseph dito siya sa Egypt. Ang mga Israelites na under sa Egypt, dito sila sa usa ka probinsya sa Egypt. O pag nanaghan na sila, gitawag sa Dios si Moses, dalon ang iyang mga tawan, balik nga to sa iyahang dapit, which is ang Kanaan. Karon ang tawag ana Israel. Kay tuaman sa Egypt ang mga Israelita. But pasabot, ang mga Israelita those times under sa pagdumala sa mga Egyptians. Manang history ni Moses. Kay isod siya o kanang basket. O, ayaw mong katulog. Tiyamuntag pa. So, isod si Moses o basket. Istorya kag binatalo ni kato. Mauna nga gi-conquer under ang mga Israelita sa Egyptohanon. Matong gitawag ni Moses nga, mangulita, kailan ka million ba ang nang lakaw from Egypt ngadto sa Canaan? It's about 5 million in all. Apil ang mga bata. Igbalik sila ngadto sa Israel. Now, dito na sila sa Israel. Pag dito na sila Israel, ning banhig na pod ang mga taga-Assyria. So pagbanhig sa mga Assyria, under na pod ang Israel sa Assyria. Mao na nga kanina passage sa atong gibasa sa Isaiah, under siya sa Assyrian Empire. Padulong na i-conquer ang Israel sa Assyrian military. Mao man itabo sa mga tao sa mga Hudyo, mayon na po sila, patyo na punta, palayaso na punta sa atong yuta, wa na puntay balay. Mao nang nahitabo. Pagka ikatulo, pagkahuman sa Assyria, main banos na po ang Babylonia. So human ni Assyria, si Babylon na po, nag-away na po sila ni Babylon o ni Assyria. Pilde si Assyria. Pagkapili ng Assyria, kinsa na po yung boss ni Israel? Babylonia. Tanawa ang iyahang kinabuhi sa mga Israelita. Human yan na, ang ikaupat, nag-away na po ng Persia. Pilde na po si Babylonia. Tanawa ang Persia, dako-dako, kanang iyahang grain din ha. Dako siyang hawak, magpasabot, hawid na po ang panahon na si Persia, ng panahon ni Daniel. Ang hari, isang hari sa Persia, si Artaxerxes. Niya, naadin yung panahon ni Nebuchadnezzar. Mana siya. Pagkahuman, away na po ang mga taga-Greece. Tawag niya na Greek Empire. Napildi na sad ang Persia. Ning daog na po ang Greek Empire. Pagkahuman sa Greek, ang taga-Roma sa Italy, mauna po yung rise up. Pag-rise up sa Roma, mauna yung pinakadako nga lawak sa ilahang gi-conquer. Mauna, it was the time of the Roman Empire nga may abot o na tao si Jesus. Mauna nga si Jesus under sa Roman government. Mauna si Pablo, gitaral, gidala siya sa Roma. Nga naman, under ang tibuok kalibutan sa Roma. Hangtod niabot si Ginoo Jesucristo. Kung imo ni siyang i-summarize, there were 6 empires
that ruled over Israel until the coming of the Lord Jesus Christ. And this time, naapas ikaduha. During the time of Isaiah, ikaduha pa ng empire na nagbanhig nila. Every time doon ay kagubot, luoy ang mga Israelita, kay gamay naman sila o katawhan, gamay ra po sila mga gamit, walang mapildigid sila. And in those times, sa wala pa mabanhigi sa Assyrian Empire, nabuo ang 12 ka tribo. Kinsa man yung 12 ka tribo? Mao ning mga anak ni kisa Jacob. 12 ka tribo nabuo. Pag dito na sila sa Israel, dito sila sa Egypt, sa padong panikuan, padong panipagbanhig, sa taga-Assyria, gibahin nila ang Israel. Pagbahin nila sa Israel, naigitawag o Northern Kingdom, napigitawag o Southern Kingdom. Dito sa Northern Kingdom, dito ang 12 ka mga napulo ka mga tribo. Dito sa Southern Kingdom, duha ka tribo nga nadito ang Jerusalem. Now, mauni siya ang history. Pagbanhig na, balik ni Isaiah, pagkahibalo nila nga naana ang mga Assyrian, banhigan na sila, ang nahitabo sa verse 2, niingon sa Isaiah sa iyang pananaon. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of deep darkness, on them has light shone. Nakita sa Isaiah sa kangit-ngit na nahitabo sa mga Israelita. Apanyanan kangit-ngit, adunay paglaom. Ang first point na to, there is hope in the darkness. Why? Because Isaiah, even nakita niya ang kangit-ngit sa kalibutan, kangit-ngit na nahitabo sa iyang katawhan. And this kangit-ngit nga atong tanawon in the historical insights, this was the time where there is a collapse on moral and even dunay threat nga moabutay. Parihana sa atong weather. Pag naana gani typhoon, super typhoon, unsa may mahitabok sa Pilipinas. Mangandam, wa pa gani niabot ang hangin, signal number 1 na. Manaminta nga, sa maning signal number 1 na init man, why hangin, cancel na ang tanang trips, gawa sa airplane. Di pa na mag-cancel ba sa signal number 1? Magbagot-bot ang mga tao. Kining pag-asa, wajay pag-asa. Kay signal number 1, init, why 1, na signal number 1 na. May nga po ng pag-asa nga, after 24 hours pa nato ma-experience ang hangin. Da? After 2 days pa, 24 hours, unya, signal number 1 na. Unya na, mag-signal number 1, muhangin na. Now, ang pag-asa, naka-learn na sila og lesson. Kay ayha pa mo signal number 1, og hit na, di na magkaandam. Kato pa, padung pagani, andam na, signal number 1 na. Pag doon na, signal number 2, wak paghihangin. Pag abot na, signal number 3, uy, wak man na iko sa kuan. Kanang iyahang main, magbut-but ko ng mga tao. But you know what happened to Isaiah? Nakita niya na lugoy ang mga tao because the threats are coming. The Assyrian military are coming. And yet, ningon si Isaiah, in the land of darkness, deep darkness, on them has light shone. What is this darkness? Darkness here is literal and spiritual. Why? Kung naakas ka gulanan, kamusta ang imong spiritual life? Di ba kasagaran niya nga, Pastor, o niya na kung masimbag, wala na kong problema?
Sige, kamatay na, wala kang problema. Simba na kaslangit, hangtod-hangtod, anak. Insa na to din walay problema. Kamu siguro na rin magliniwa, siguro may problema, no? Ano naman maanilagay? Ano na may mayon nga, o niya, ano ko pastor mo simba, o wala na ko problema. Kaya masulpan din ka ng problema, pastor. Simba na ko, anak. I will tell you, even the online viewers, kung man ay imong panghuna-huna, ang imong problema, imong basihan sa imong pagsimba o dili, di na ka magkita karon. Ato nga taas langit mong kita. Darkness is not only physical, but it reflects their spirituality. Ngano nga Israel, kalingaw man sila banhigan, tungod sa tagahi sa ilang ulo. They worship God, and after that, they worship Baal. They obey God. Yung pagod sila, yes, we will obey all the laws. Inuutan naman si Moses. Moses, kamusta ka ng mga tao? Mo-obey sila Ginoo nimo. Ingna sila. Mo-obey ba sila sa tanan ng sugo? Ingon si Moses, oy, mo-obey ba mo sa tanan ng sugo? Yes, we will obey the Lord our God. So what happened? Karon, mo-obey. Ugma, di na siya. That's the reason. Nga nung daghang empire na mabalik anak niya. What would be the theological insights? Number one, the light that refers here in verse 2 symbolizes God's presence, guidance, and salvation. If you refer to John chapter 1 verse 4 to 5, who brings the light into this world? It is Christ. Pero wala pa man si Christ at that time. During Isaiah's time, wala pa si Kristo. Wala pa gani Christ sa Biblia. Wala gani Jesus sa Biblia. Ang giingon na ni Isaiah, bisan sa kangit-ngit nga mahitabo sa imong kinabuhi, adunay kahayag nga moabot. And it refers to Christ as the light that pierces despair, and not only for Israel, but for all humanity. Mana nga, kung naka-experience siya mo o kalisod, ay kagool, wala bayra na. Wala pa lagi pastor, pero mahapit man, kamang snacks. Wala pa lagi pastor, pero usahay matog yung gabihan. Akong problema, mabuta-ukma, pila na nagkadlo akong problema, akong gidala-dala. Di ba, kasagaran niya na ito? Pastor, pila na kabuhan akong problema, gidala-dala na din ako. Ibilin! Ayaw, dalaan. Ano na problema ka? Kayo mo magidala-dala. Kagamo mo alam na istorya na. Dugyan ito din ako gidala-dala, pastor. Ako yun yung giloom-loom. Okay, sa may di mo butuan na ito iman iloom. Ayaw, dalaan. Once again ni Peter, casts. 1 Peter 5:7. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pero sa migimo na to, atong ginangin na Lord, imo na ng problema sa atong pagampo. Pero pag umagampo, paglakaw nimo, lagi yung sa akong ginako, imong gikuhag balik ang bato o gipukpok sa imong ulo. Mauna, yan yun sa Isaiah, maski sa kangit-ngit sa imong kinabuhi, adunay kahayag na nagahulat sa unahan. Pero pastor, kayo mo tanawin sa Isaiah, pila pa ka empires ang mukangkar nila. Kung Assyrian Empire ikaduha pa, pila to kabog empires? Onom, naapay, upat. Ano sa amin ang kahayag? Nya, may puno pag yun si Isaiah sa verse 3, verse 6. Ngayon siya, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace. Upat ka buo. Mao ni nakita ni Isaiah, mao ni gihatag sa Ginoo kanang Isaiah, ingna mga Israelita nga bisan sa kalisod nga ilang eksperyensyahan, bisan ngit-ngit usay ilang makita silang kinabuhi, apan ako silang natagan og usa ka bata na bata maihatag unsa may mahimo ng bata, makaaway ba din na sa mga Babylonian, makaaway ba na sa mga Persian. Lord, anong kinahanglan o sa kabatalyon nga ng sundalo, dili bata, kasamok-samok na ng bata, may naghilak na siya. Bantay pa noon ka na. But Isaiah said, a child is, for unto us, a child is born, unto us, a son is given. Anong bata man? Na ikaw Israelita karon, ay kabalakas, tagit-git ninyo, tagaan mo bata. Kadaghan sa kong anak, punuan pag yun. They never understand this. Ito tanawan siya sa iyang grammatical insight. When Isaiah says is born, is given, kung saan man na nato? In an English language, this is a perfect tense in Hebrew, indicating certainly as if the future promise has already occurred. So bisan sa kalisod sa mga Israelita, giingnan sila ni Isaiah, ay kabalaka, tagaan mo bata, hatagan na mo o anak. As if na anak. But how many years pa ng labay ay niabot ang atong ipaabot. Yan yung pag-yun siya. Government shall be upon his shoulder. Uy, lahi ba ni bataa ka nasa gobyerno? Nasa ikabulinong pang-gobyerno. Picturing royal authority resting fully on him. Pag iyon ay Isaiah, kining bata dili ordinaryo ngano sa iyang amaga adunay pang-gobyerno. Na kining pang-gobyerno mo ni authorize, mo ni ang usa ka harianon nga posisyon. So kining bata gay usa ka hari. Mao na nga ang mga astrologers makakita sila og kumita, mayon sila kung gamay na ni ordinaryong tao. Pero kung dako nga kumita, basig hari ni siya. Remember the story? Si Herod, mingan to ang mga Magi, mingan ang mga Magi, asa ba ang batang hari nga na tao? Ingon si Herod, si hari, ako rin ni hari ron, isa may maghari-hari niya. But the Magi, the wise men, already studied that there should be and there would be a child born somewhere in Israel that will become king over Israel. Muna pagsulti na Isaiah ani, itun ani sa mga astrologers for many years. Ay, bantag pa, ayaw sa katulog. What would be the theological insights? Tanaw na to ning upat ka ngalan sa bata. Anong naman niya ang otoridad? O niya siya o sa kaharianon na kaliwat. Niya ginganlan sa upat ka ngalan. Wonderful Counselor. May sa wonderful, this is beyond human understanding. Wonderful meaning supernatural. When you see Counselor, nagkabantay ba mo nga ang iyang ngalang tagduha? Una, Wonderful Counselor. Kaduha, Mighty God. Katulo, Everlasting Father. Ikapat, Prince of Peace. Tagduha may iyang ngalan. Mali po na akong apo, duha po yung ngalan. Ken, Ray. Inyo, kaya inyong ngalan. Usara, Catherine. Usara, Primitivo. Usara, Nay Maria. Maria Catherine. Gani ka Maria. Nga period report, period.
kanina daw ngalan. Marapod, no? Mga kanina mga tagduha-duha ngalan, biblical dahil po ang ilang nakita, kaya tagduha-duha ko po ng ngalan ni Jesus. Bata kay Balo, ilaharan na, pero akong apo, may ngalan. Yan naman po yung So, pag iyon yung counselor, this is a wise strategist. Not only emotional support, but a king with perfect governance. Managhinganlan ang bata o wonderful counselor. Walay makalabaw sa ka-wonderful o pagka-counselor sa ngalan sa bata. In theological insights, in theology, this means that Christ is our wisdom. Kung na kay Kristo sulod sa imong kasing-kasing, doon na kay wisdom. Diin gikan ng wisdom. Kang Christ. Mo ng advantage kung doon na kay Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Why? Duha ay mong wisdom. Dinis Bohol, usara may wisdom. Wisdom school. Usara na, kita, kung na kay Kristo, duha, wisdom sa kalibutan, kaya nagtuon ka, nagtrabaho ka. But if you have Christ, you have another wisdom that is the spiritual wisdom that is in Christ. Mana mga anak sa Diyos, bright. Bright ba mo? Bright, kapasad Ms. Micaela sa LTP, nabaliman, mura man na Rambol. LPT, congratulations na Micaela. Isa pa ba nakapasal? No? That's a wisdom in studying. But another wisdom to discern spirituality. Mana ang mga Christian, dali ra maka-discern what is good and what is bad. What is evil and what is not. Pero why Ginoo? Bahalag magkamatay ta karon, patay, buhi. See? Unay korta may kuan. Baliwala lang ba? Pero Christian, dili pwede inana. Why? We have the wisdom from Christ. Tagaan ta niya o galagyanan. Tudluan ta niya sa saktong pagkinabuhi. Dili ng patay-patay, buhi. Dili. Buhi. Diyo, dapat yun. Yeah? I will live and proclaim the name of the Lord in the world of Psalms. Mighty God. What is this mighty God? Mighty means warrior. Ato pa ang Hesus, ang bata nga matao nga mao si Jesus, usa ka warrior, usa ka mag-aaway o ang iyahang kaaway dili pinaagi sa espada nga physical, but this is spiritual in nature. Mao kung doon tayo struggle spiritually, if you have Christ in your heart, si Kristo ang makig-away, dili ako. The battle belongs to God, not to you. Nagkani mga away ninyo, kayo awayan. Ginoo ora yung mga away nila. I remember, ako na nag-isulti ninyo dito sa Maribuho. Naitang Maribuho ng Minang. Pagka-pastor ko dito, pagtukod na mong simbahan, di namin, ka na yung simbahan sa Bunagin, ihangin na. Di na pwede. Pagsugod naman ito o construction, ay kagabiin, may mga ito, pating-patiran ng among haluglags. Record din namon ni Arnold sa kinamdughan. Tanawa sa kung nagpating-pating dito, di ba? Noon sa man siya, hindi na may mention. Katuningon niya, ihangin na ilang simbahan, sa niyang kapot nila. Patay ang ilang anak. Iburot ang iyahang lubot. Kaya nga man siya, anang mga tao din ha. Hubag-hubaga ng matagtiki. Niyabot ko na mga tao ng mga sulti. The following month, yung lubot mo na matagtiki. Ang mo, I don't know. Pero before that happens, ilang nga lang ang isuwat. Kung magsuwat, suwat ng papel, ibutang sa lamisa, gili, hagis na mo ilang pangalan. In Jesus' name, Jack.
So kinsa may ning defend sa simbahan sa Baptist Church sa Maligro. Dili ako, dili ang mga tao, but it is God. Therefore, ang imong gidala-dala karon ibili na na. Ayaw pagdala-dala na. Ako na rin gihambin-hambin, ayaw hambin na. Ako na gilong-loong, ipabuto na. Bilin kay 2026 na sunod, mga adlaw. Bili na na. Kaya naatay warrior. Is the warrior? Jesus. Number 3, everlasting Father. Ay, lagi pastor, sakto lagi nga. Ang amahan, maura si Jesus. Ang anak mong amahan. Okay, nga alam ko, si Jesus ba yan eh? Born, the child is born, the son is given. The child and that son refers to Jesus. Nga nang naman si Jesus nga everlasting Father. Sakto lagi ni pastor. Nga amahan, maupo na si Jesus. Manangin sila, Papa Jesus. Sakto lang sila ang pastor. Okay? Naabay, gibutang sa Biblia nga si Jesus ang amahan. Siya ba ng first person of the Trinity? Wala. But to Christ as a benevolent ruler. Family care for His people na akang Jesus. Mga bata na maduol niya, gakso na niya o panalanginan. And that is a fatherly attitude and character of Jesus. If you have Jesus in your heart, He cares for you. Di ka na biyaan, di talikdan. If you have Christ in your heart. Mana nga itawag sa everlasting Father. In theology, or theologically, Christ is not merely a powerful man, He is God with us. He's always present. Mana nga ang bata, gingnan siya Messiah or Christ, meaning God is with us. In other words, Emmanuel. Katong mga tao nga ninyo, Emmanuel, dapat luwas ka. Emmanuel ko di mo nga. Nabi Emmanuel ani nga maluwas? Panindigin na imo nga. Katong nagtanaw, nagkadungog ani. Ingalang yan mo Emmanuel, patanin ko galingon, luwas na ba ko? Ambot, way siguro. Ayaw pagpangalan o Emmanuel kung di ka luwas. Kaya Emmanuel is God is with us. Gawa ka si Jesus, yung ginang maniluwas, di ba luwas ka? Matinuod na ginimungan Emmanuel. God is with us. Last, the Prince of Peace. Prince of Peace, ang ngalan niya because nawala ang akong saan na ito akong kamot? Where are you? Makeup Prince is a ruler, is a commander. Peace is not the absence of war, but peace even in the midst of war. In theology, Prince of Peace means Christ brings shalom or peace. Kung na kay Kristo sulod siya kasing-kasing, makatulog yun ka hindi ka gabi. Except ko, sikap ka ng cellphone. Except ko, nagkapi ka o broke coffee. Kapi dito ni Arman na aron ka pangkayo. Aron ka pure. Ininom ko, kuman sa among Bible study. Oo ka to. Manaman, di na kong inom aning kapi. Kaya dyan ka to. Kung saan pa na akong peace, akong mind, di ka to. Lord, ikaw may peace of mind, pakatol ka ko. Sa pakatol niyo na makikapit sa imong ko. Ay, inom kapin. Pasingilan niyo mong ginuho. Na wakakatog, sige na, di ba eh. Imong kape, imong TV, imong cellphone, what else? Ano yung ikaw na, alam kang busog ka. Ayun, anak. But theologically, we have Christ. Bisan sa kagubot sa kalibutan, you have peace. Ano niya sa Isaiah? Ay kagol. Why? Bisan sa kalisod na giantos sa mga Israelita. Doon ay bata na makaihatag ninyo and you have peace in this world.
Reality check. Do na may peace in Israel today? Wala. Wala pa. Sige paggira ang Hamas. Sige paggira ang Turkey. Sige paggira ang Iran. Wala nila sa mapa ang Israel. But it will never, ever happen. Why? Third point says, of the increase of his government in verse 7 and peace, there will be no end on the throne of David over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. Ay kabalaka, duha pa gani ka imperyo, na pag sa book of Isaiah, giingnan na sila, ay kabalaka, kay ngano ka ng bata na ihatag sa Ginoo nato, mo ihatag kalinaw, kanang kalinaw, karon hangtod sa kahangturan. Ikaw na doon ay Kristo sunod sa imong kasing-kasing. Bisan gubot ang imong kinabuhi karon, pero doon ay kalinaw ihatag sa Ginoo. Historically, nganong hisgot ni si Isaiah mahitungod sa government and of peace, tungod ni siya kay ang mga hari sa Northern Kingdom na napulo, kay kada isa doon na may hari, kada tribe. Dinhi sa Southern Kingdom, duhara na ka-tribe. Ang mga hari dito sa Judah, ang mga hari diripod kang Israel, failed in making God's promises for an eternal king because they are human. Tanawa ng Syria, pag-oppress sa Assyrian power, kung sino yung tabo, may hari mo rise, napoy hari mo mapildi. But Isaiah affirmed that God's covenant with David's strong establishment will reign forever. What is this in the theological sense? The forever there means Jesus will rule not just during the millennial kingdom. Tawagan na natin eschatology o pagtuon sa mga butang umaabot. But it is already inaugurated in the New Testament. For example, in Luke chapter 1 verse 33, yun si Luke, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Ingon si Simon na to sa bata, he will rule. Nakita na sa prophet, unsay rule sa bata, nga gidala dito sa templo, nagiingnan, na kini nga bata will rule forever, and his kingdom will never end. And that is the kingdom of Jesus. And second reference is in Colossians 1:13, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of his Son he loves. Iyon sa Isaiah, ayaw kagood. Kining kangit-ngit, kaning kalisot, kanang problema, mawala na, iningabot na sa bata na dihatag nato. Pangutana, nanabang bata, sulod sa imong kasing-kasing. Madi ba na, pastor, ang bata isuri-suroy. Manya, kis-kisa tayo dito, kisa. Butangan mo, panyo, araw pamot dihapon. Nakay mo lang ba namin sa bahay? Imo raman ang gigisa, gumaman ka ato ng prospikas. Ako, ibutang din ang Jesus ito sa altar. Ilakaw ni mo, mabilin man si Jesus. Ako, ibutang din sa akong kamot. O di ba, diri sa akong lihog. Ito. And that's how people think nga, kakuyog-kuyog nila, mo. Di. Bato ni mo, kablihan ni mo imong kasing-kasing, gawa ito ni mo sa sulod. Pag na si Kristo sa sulod sa imong kasing-kasing, ang ginharian sa Diyos na anasulod ni mo. And it will live forever. And the kingdom of God na nasusunod sa imong kasing-kasing will last forever. Na maski mamatay pa ka sa COVID, mamatay pa ka dining panahon na karon, ang Ginoo sunod sa imong kasing-kasing adto ko kaniya forever.
Mga once saved, always saved. Because Christ is in you. Kumano na ito, Pastor, kung marag-bigay-bigay na kinimuwalay, katubo ng uban, katubo na karang alas 12 tengah adlaw. So may conclusion makita nato. There are 3 anchors of hope in the book of Isaiah, chapter 9. What are these 3? Number 1, in darkness, remember, Christ is our light. Kung naman na mong medyo niop ang inyong kinabuhi, tinignan nila, inanak ka si Kristo. Pero kung wala din mo si Kristo, ang higit yun na. Magkapasang kauban sa college kami, pastor, sa una, bong naman, bro, sa una bro, sa wakad dyan ko'y Ginoo, aragit kita kina kong inabuhi, ngit-ngit pas alkitran. Isa ninyo nakakita ng alkitran? Wapon. Isa kita alkitran, si Ben, si Kate, isa pa. Isa na kasakay og baruto sa unang panahon nga itong ang akong tatay ay baruto. Kunya ang iyang ibutang ra dito sa barutos, karon kay kuan naman kana namang plywood, di ba? Baring. Amo kay di man kana mang amakan, no? Amakan to. Butangan na mong alkitra ng amakan, back to back, adi na mo tubo. Napagawa sa amakan, plywood na maring. Niya po no, alkitran, itong. Yun siya, itong pas alkitran. Ang buti pasabot niya na, bisag tupat niya yung matapanan ako, bisag pagklaro niyo ang kinabuhi sa kalibutan, inikamatay niyo, ngit-ngit pas alkitran. Why? Because you don't have Christ. Number 2, in confusion, Christ is our promised Savior. Kung nalibog ka, luwas ba kag sa dili, hinamdumi, si Kristo, manluwas. Kung nasa Kristo nimo, luwas ka na. Kung nasa Kristo nimo, klaro nimo ang mga butang. Dili kami nga, Lord, ano sa may imong kabubuton, Lord, kaning Christian o dili Christian ako nimo umbana? Ano sa may nalibog, ang Ginoo or ikaw? Huwag kalibog ka na. Kung doon na kay Diyos, Lord, siya kinabuhi, kung na kay Kristohanon o dili Kristohanon, nanguyag nimo, kinsa imong pilion. Kaning di Kristohan kay medyo bastos man. Kato, may Ginoon raw. Lukod ng maginoon kani. Ako kay mura maginoon medyo bastos. Di ba man ay kanta? May kanta na. Ako nag-quote ang kanta. But if you have Christ in your heart, wala confusion at all. Why? The wisdom of God will lead us into His path of righteousness. Amen? Katulo, in chaos, kasama ng chaos, kagubot. Magubot na kay billions and trillions na ang nangawa sa Pilipinas. Marami na. Ang China mo invade na sa Pilipinas. Saan na rin na ito? Magubot na. Third World War na. Remember, Christ is our eternal King of peace. Wala na itong hinagdiman. Malisang ka sa iyong kinabuhi, be at peace. Na kay gusto, nawa na kuha, be at peace. God knows your future. He holds our tomorrow. And lastly, no matter how dark the night may feel, we have an unshakable hope anchored in Christ, our light, our Savior King, and our peace. Nananginginan ka ba sa pulong si Ginoo?